second landfall sa San Antonio, Bulusan, Sorsogon at nanatili pa rin sa kanyang lakas na hangin. Ito'y malapit sa gitna o sa mata ng bagyo ang sa 150 kilometers per hour, samantalang ang gustiness ay umaabot sa 185 kilometers per hour. At inaasahan pa rin natin itong kikilos pa westward sa bilis na 17 kilometers per hour. So ito ang ating pag-asa forecast track. At yung makikita na ito yung last position, 2 p.m., yung mata ng bagyong Sinona, at bukas ng hapon ay nandito na siya. At inaasahan po natin mula ngayon hanggang bukas ng hapon ay bahagyang hihina at magiging tropical storm siya pagdating ng Mindoro bukas ng hapon. So inaasahan natin na dadaanan itong mga isla at habang binabaybay niya ito ay hihina ang bagyo at inaasahan po magiging tropical storm bukas ng hapon. So nakataas pa rin ang public storm warning signal number 3 kung saan makakaranas ng masungit na panahon at minasam pa rin tayong storm surge kung saan ay aabot hanggang 3 meters. Sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Island, Burias Island, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque at Romblon. Public storm warning signal number 2 naman, inaasahan pa rin natin ang masungit na panahon at may posibleng storm surge sa mga coastal areas. At ito yung mga lugar: rest of Quezon kasama ang Polillo Island, Laguna, Cavite, Batangas, Lubang Island, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Biliran Island, Eastern Samar, Samar at Rizal. Signal number 1 naman, kung saan may kakaroon tayo ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Southern Zambales, Bataan, Coron, Aklan, Capiz, Northern Antique, Northern Iloilo, Northern Negros Occidental, Northern Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island at Leyte. So lahat po mga lugar under public storm warning signal, patuloy pa rin tayo maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. So ano pong inaasahan natin? After siyang mag-second landfall sa Sorsogon, inaasahan po natin ito dadaan, yung mata ng bagyong Sinona sa Burias Island ngayong gabi. And then dadaan sa pagitan ng Marinduque, Romblon area bukas ng umaga. At huli, maaari mag-third landfall sa Mindoro, fourth landfall sa Mindoro provinces bukas ng hapon. Nasampun natin ang taas ng alon dulot ng bagyo aabot ng 3 meters sa mga lugar kung saan under public storm warning signal number 2 at number 3. At exit ng landmass bukas ng gabi and exit par sa Friday. So sa mga seaboards ng Northern Luzon at Zambales kung saan hindi natin inaasahan sa ngayon na apektuhan ng bagyo, ay meron pa rin tayo inaasahang malalaking alon na bawal munang pumalawat ng ating kababayan, lalo na pong ating mangingisda. Dahil sa epekto ng bagyo, maalon po dyan sa buong seaboard ng Northern Luzon at Zambales. And then, inaasahan pa rin natin within 300 kilometers ng bagyong Nona o Typhoon Nona ay heavy to at times intense rain. So, ibig sabihin niyan, ang impact niyan ay magdudulot yan ng pagbaha and landslide sa mga lugar, lalo na po sa may mountainous areas at sa mga mababang lugar. So, ito po ang ating update. Meron po tayong mga katanungan. Okay? But when it downgrades to tropical storm, will it
still carry intense rains? Hindi na po. So maaaring moderate to heavy rains kapag ito'y naging tropical storm bukas ng hapon. Nasa nating diameter ay liliit. Habang lumihina ay lumiliit ng diameter ng bagyo. And then ang tanong nyo, kailan maapektuhan ang Metro Manila? So bukas sa umaga, mararamdaman na epekto ang bagyo sa Metro Manila kapag nanatili sa kanyang forecast track at yung diameter ay nasa 400 kilometers. Kung kailan tayo mag-raise ng signal number 2, kapag nanatili sa kanyang pagkilos, maaaring ngayong gabi dito sa Metro Manila. Hindi pa yon. Hindi yan bagyo, so malayo pa siya. Well, paghina ng bagyo, so dalawang dahilan pa rin kung bakit inaasahan natin ng paghina ng bagyo, itong interaction niya sa lupa. Pangalawa, yung inaasahan nating paglakas ng amihan. Malamig kasi yung hangin noon, so ayon ng isang bagyo na maapektuhan siya ng malamig na hangin. So yun. So dalawang dahilan kung bakit inaasahan natin ng bukas ng hapon ay tropical storm itong si Nona. So pag natin sa kanyang pagkilos ay Bures Island tonight, mayang gabi. And then pang-apat, maaari sa Mindoro provinces. Bukas ng hapon. So, kailan gaganda ang Metro Manila after tayo maapekto ng bagyo? So sa Tuesday, maring Wednesday ng umaga. So, start ng pagganda ng panahon sa Metro Manila. So, yung kikita nyo, pagdating sa West Philippine Sea, Wednesday ng hapon, ihina lalo, giging tropical depression. Then, on the next day, sa December 17, Thursday, low pressure area, maaaring malusaw siya bago lumabas. So, isa sa mga senaryo. So, kung wala na po tayong mga question, ang susunod pong ating press briefing maya po 11 p.m. Sige, maraming salamat. At yan po ang press briefing ng Pag-asa kaugnay ng Typhoon Nona. Nakataas pa rin ang public storm warning signal sa ilang lugar. Signal number 3 sa Sorsogon, Masbate, Ticao at Burias Island. Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Southern Quezon, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Signal number 2 naman sa Rizal, Laguna, Cavite, iba pang bahagi ng Quezon, Polillo at Lubang Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Biliran, Eastern Samar at Samar. Posible pa rin ang storm surge sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 at 2. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Bulacan, Bataan, Pampanga, Southern Zambales, Southern Aurora, Coron, Leyte, Northern Cebu, Bantayan at Camotes Islands. Kabilang rin sa Aklan, Capiz, Northern Antique, Northern Negros Occidental at Northern Iloilo. Northern Cebu, Bantayan, Camotes Island, pati na sa Dinagat at Siargao Islands. Anumang oras ngayon ay posible lang maglandfall sa Sorsogon ang mata ng Bagyong Nona. May lakas itong 150 kilometers per hour. Bugso ng hangin 185 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. Unang naglandfall ang mata ng bagyo sa Batag Island sa Northern Samar alas 11 kaninang umaga. At naglandfall ulit ito kanina bago mag alas 4 ng hapon sa Bulan, Sorsogon. Pagkatapos ng ikalawang landfall, inaasahang tatawid ito sa Burias Island, Marinduque, Romblon area at Mindoro provinces. Inaasahang hihina bukas kasunod ng pagtama nito sa lupa at dahil sa epekto ng amihan.